Nakadama ng uhaw si Nerissa. Bumangon siya at malungkot na napabuntong hininga na makita ang bakanting espasyo sa kanyang tabi. After that farewell kantunan, tila nagkaroon ng pader sa pagitan nila ni Mark. Naging napakatahimik nila, walang namagitang usapan. Nagkanya-kanyang punta sa mga silid, nagkulong, nag-iwasan. Maring napabuga ng hininga si Nerissa. Mabigat ang kanyang dibdib. Paano kinabukasan? Paano sila magpapaalam sa isa't isa? Goodbye and thanks for the wonderful game? O hindi kaya, paalam, salamat sa pagbibigay katuparan sa mga pantasya ko. Napabuntong hininga ito. Wala sanang problema kung hindi niya natutunang mahalin si Mark. Kaya lang, wala eh. Bumigay ang kanyang puso. Muli siyang napabuntong hininga. Hindi mabaliwala ang uhaw kaya nagpasya siyang bumaba na ng kama. Kung bakit kasi nakalimutan niya magbitbit ng isang basong tubig. Lumabas si Nerissa ng silid. Patungo na siya sa kusina nang mapansin ang munting ilaw sa tila nakaawang na pinto ng silid ni Mark. Na-curious siya dahil mukhang nakaupo sa gilid ng kama ang binata at nakatingin sa liwanag na yun. It looked like his iPad. Lumapit siya at sumilip sa siwang ng pinto. At nang sandaling iyon ay nahiling ni Nerissa na sana hindi na siya naging curious at hindi na lang sumilip. Dahil sa iPad naroon at nakadisplay ang nakangiting mukha ni Teresa na tinitingnan ng binata. Natutop niya ang bibig para pigilan ang paghikbi. Parang tinutusok ang napakaraming aspile ang kanyang puso. Kinalma niya ang sarili at tuluyan ang binuksan ng dahon ng pinto. Risa! Gulat na sabi ni Mark. Pumasok siya. Pupunta ako sa kusina para uminom. Nakita ko nakabukas ang pinto mo. Anya bago pa naupo sa tabi ng binata. Mahal mo pa rin siya, no? Kunwari ay kaswal niyang tanong. Pero lihim siyang umaasa. Lihim na nananalangin na sana ay pabor sa kanyang puso ang isagot nito. Napabuntong hininga si Mark habang nakatingin pa rin sa litrato. Sa palagay ko ay mahal mo pa rin siya, sabi ni Nerissa. Pilit pinaluluwag ang kanyang dibdib. Why can't you move on, Mark? Ipinasama mo ba sa libingan niya ang puso mo? Tanong ni Nerissa. I can't move on because I felt responsible for her death, sabi ni Mark sa garalgal na tinig. Dahil madilim ang silid at ang iPad lang ang nagbibigay liwanag, hindi nakita ni Nerissa ang pagtulo ng mga luha ng binata. What? Tanong niya. Niloko nga ba talaga ni Mark si Teresa? At nahuli ito ng dalaga kaya natulirong umalis at dahil doon ay naaksidente? Anong ibig mo sabihin? Bumuga ng hangin si Mark. Hindi pa rin nagsalita. Kilala kang playboy. Patuloy ni Nerissa. You enjoy women, part of the privilege of being famous, I know. Pero noong magkaroon ng mga balita sa inyo ni Teresa, nang mabalita na niligawan mo siya, alam kong seryoso ka sa kanya. Pagak na tumawa ang binata. How did you know? I'm a fan, remember? Ni-stalk ko mga video interview mo, I said. Wow, tinitingnan ni Mark si Teresa sa paraang tinitingnan ng mga bida kong lalaki, ang bidang babae. Tumawa si Nerissa. You have that certain look. Hindi ako nasurpresa nang mabalitaan ko na nag-propose ka. As a fan, I was hurt of course. As a writer, I was happy. Masaya kami sa mga happily ever after na kwento ng pag-ibig. Teresa got me at first sight. Mahinang sabi ni Mark. That moment I saw her, I knew she was the one. Siya ang babaeng ihaharap ko sa altar, aalayan ang pangalan ko, at papangakuan ng katapatan. Niligawan ko siya, ginawa ko mga bagay na hindi ko ginagawa. Nito sa katumawa ng pagak. What happened that day, Mark? Bumuntong hininga ang binata.
Tila pinag-iisipan ng mabuti kung magkukwento o hindi. That day, magkikita kami ni Teresa. Pupunta siya dapat sa kondo ko eh. I have waited for her. Pero may ibang babaeng dumating. And then, hindi makapaghintay na tanong niya nang tumigil si Mark. Well, she started showing some evidences, some pictures, mga ebidensya na nagtataksil daw sa akin si Teresa. Umawang ang bibig ni Nerissa sa pagkagulat. Ano? It was in the pictures. Si Teresa, nakikipaghalikan sa ibang lalaki. Mapait na wika ni Mark. Dumating si Teresa and I confronted her. Umaasang itatanggi niya ang lahat. Na kaya niya ipaliwanag ang mga litrato. But she admitted it. And she said she was sorry. She was asking for another chance. Pero sa tindi ng galit ko ay pinagtabuyan ko siya. Nanginginig ang boses ng binata. Umiiyak na umalis si Teresa. Ang sunod na namalayan ko ay naaksidente na siya. Hindi malaman ni Nerissa kung anong sasabihin. So you see, sino makaka-move on sa ganoong sitwasyon? Kung sana, hindi ko siya pinagtabuyan. Kung sana pinatawad ko siya. Lumingon sa kanya si Mark, luhaan ang mukha. It's all my fault that she died. It is hard because I still love her. Kaya pala kailanman ay hindi nagsalita ang binata sa media para linisin ang pangalan dahil sinisisi talaga nito ang sarili. Ikinulong ni Nerissa sa mga palad ang mukha ni Mark sa kaniyakap. Hindi Mark, hindi mo kasalanan ang pagkamatay ni Teresa. Pagkonsola niya habang marahang hinahaplos ang likod nito. Hindi mo hawak ang isip niya, hindi mo kontrolado ang mga galaw niya. May mga bagay na nangyayari kahit hindi natin gusto. Because it was meant to be that way. Teresa was so young and so full of life. Pakiramdam ko ninakaw ko ang buhay niya. Napapikit si Nerissa nang maramdaman ang pagpatak na may init na luha sa kanyang balikat. Hindi, walang may gusto nang nangyaring aksidente, Mark. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. You cannot move on dahil patuloy mo sinisisi ang sarili mo. Mark, things do happen for a reason. Hindi ka pwedeng mabuhay sa nakalipas dahil nakaraan na yun. Hindi na may babalik pa. May bukas pa, Mark. May hinaharap pa na siyang dapat pagtuunan ng pansin. Humiwalay siya sa kapinunasan ng mga luha ng binata. Mark, hindi mo pwedeng ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Naririnig mo ba ako? Hindi ko sinasabing kalimutan mo si Teresa. Ang sinasabi ko ay tanggapin mo ang mga nangyari. Tanggapin ang maluwag sa dibdib mo. How? How am I supposed to do that? Garalgal ang tinig na tanong nito. Forgive her. Forgive yourself. Itutuloy.